Balik sa Lasal ang trono ng UAP Women's Volleyball Tournament. Yan ay matapos talunin ng Lady Spikers ang Ateneo Lady Eagles sa isang classic na 3-game final series. Dian Castillejo has the real score. Celebration mode pa ang De La Salle Lady Spikers. Ito'y matapos nilang masungkit ang ika-9 na UAAP Women's Volleyball title noong Sabado kontra sa Ateneo Lady Eagles. Ninanamnam ng Lady Spikers ang tagumpay. Buong araw silang nag-guesting sa iba't ibang show ng ABS-CBN. Sa UKG, masayang binalikan ng team ang mga highlight ng Do or Die Game 3 laban sa Ateneo. Para sa amin, yung mga Lasal supporters, ever since day 1, nandyan po sila sa amin. Happy rin kami dahil alam namin na umalis kami sa team na may iniwan kaming championship. Sa Showtime, may surprise dance number ang Lady Spikers. Humataw sila sa sayaw kasama ang grupo na hashtags. Pinagsola pa ni Vice Ganda si Mika Reyes. Sumalang din si Mika sa Trabahula segment ng Showtime. Sakto ang sagot ni Mika, kaya't panalo muli. Huling laro na ito ni Mika sa UAAP pero hindi pa siya sigurado sa susunod na plano. I'm planning po na, or I'll try na mag-take ng masters and if ever man hindi, I'll look for a job. Sobrang saya rin ng isa pang key player na si Ara Galang. So, hindi ako nag-focus sa mga hindi ko kayang gawin. Nag-focus ako kung anong kaya kong i-contribute, kung ano pang kaya kong ibigay for the team. Sa social media naman, nagpaalam ang 3-time MVP, ang Ateneo Phenom Eliza Valdez at nagpasalamat sa UAAP. Emosyonal si Eliza sa huling game. At niyakap ang kanyang teammates at pati players at winning coach ng Lasal na si Ramil De Jesus. Para kay Coach Ramil, i-enjoy niya muna ang kampyonato bago magplano muli para sa susunod na season. Dian Castillejo, ABS-CBN News. At kasama natin ngayon sa studio ang De La Salle Lady Spikers. Yeah! Woohoo! Alright, yan. Kahit alas 6 pa ng umaga na sa ABS-CBN, high energy pa rin. So good job, girls. Okay, first of all, kamusta pakiramdam? Nag-sink in na ba? Let's start with you, Kim. Kamusta ang pakiramdam? Nakapag-sink in na, champion kayo muli. Siyempre, sobrang happy po namin. And happy nga! Halata ba? Obviously, Sobrang kitang-kita. saya. Sobrang saya kasi yun nga, lahat ng sacrifices and paghihirap namin, nagbunga na. Yun, okay. Okay, rewind tayo ng konti. Rewind tayo. Sa simula pa lang sa Final Four, Mika, nalagay kayo sa alanganin against FEU. First Yes, time nyo napunta sa isang do or die match. In terms of attitude and mindset, paano nyo pinaghandaan yun, yung second game ng Final Four? Siguro po, looking at the brighter side na lang, nung nangyari yun na instead na ma-down kami na natalo kami, so inisip na lang namin na challenge yun for the team para sa pag nalagpasan namin yun, mas magiging ready kami for finals. Alright. Ara, nung pumasok kayo sa finals, tabla kayo sa Ateneo, 1 game won by them, 1 game won by you guys sa elimination round. Although, may nagsasabing possibly yung Ateneo may psychological advantage because they won the most recent game. Pero kayo, as a team, paano kayo naghanda for the finals? Ano naging mindset nyo entering the finals? Ano? May bubulong lang agad eh. Kamusta yung confidence level, Ika? Kumbaga, yung confidence level nyo against Ateneo? Siguro yung mental toughness namin nandun. Okay, nandun ka. Hindi nawala yun Oo. throughout. Oo. Yun. Anything that coach added since the finals now, or was he consistent with his message to you guys? Gusto niyang mag-enjoy kami, Okay. maging masaya lang kami sa loob ng court. Every point i-celebrate namin. Yun. And you did every point, absolutely. Sid naman, you beat them in the first round via 3-set sweep. Did you think na maulit nyo pa yun? Doing it again, considering nakapaglaban na kayo twice, may adjustments na sila? Naasahan nyo ba yun? O yung ba yung naging target ninyo? O basta one point at a time, one set at a time yung mindset? Basta sinabihan lang kami ni coach na dikitan talaga ang laban. Okay. Kaya parang expect namin na hindi madali magiging laban sa Okay. amin. Yan. Kim, anong natutunan nyo? Lost game 2, they rallied back from 2 sets down. For some teams, minsan, posibleng sobrang demoralizing yun, total collapse na, pero kayo nakabawi pa kayo. Anong natutunan nyo from that loss na nabaon nyo and you converted it to more learnings and motivation for game 3?
So I think the loss, parang in a way, parang it became an advantage for us kasi Okay. nakita namin yung ano pa yung kulang sa amin. So yun, nag-adjust kami for game 3. Alright. And gumawa kami ng game plan. Tapos yun, nakuha namin yung gusto namin makuha. Ayan. Oh, veteran, Kim Fajardo. Ano yung mga adjustments niya? For you, what do you think were the key adjustments? Pili ka ng mga, yung pinaka-key ng game 3 na anong nagpapanalo sa inyo? Na in-adjust nyo from the game 2 loss? Siguro po yung may times kasi na kapag nag-error kami, tuloy-tuloy, hindi namin ma-stop agad. Okay. So yun yung isa sa mga problems na Naayos nyo. in-address namin siguro. Okay. Yun. So lumabas naman siya ng game. Mika, sila naman, nung game 3, ang dami nilang errors. So, I think 33 ang errors ng Ateneo. Would you say na napilit nyo ito, halong pressure, or ganda na nalaro nyo na talaga nahirapan sila? Or halo-halo na lahat yun? Maybe po, sama-sama na lang din Okay. talaga yun. Pero, syempre sa side po namin, ginawa namin yung best namin para kami yung gumawa ng sarili naming point. Okay. I want to ask this interesting question. May mga observers nagsabi na kahit pa paano, I'll give this to Ara, si Coach Ramil daw this year, kahit pa paano nagbago siya ng tone, you've been with him for 5 years, nakita mo rin ba yung maturity ni Coach Ramil this season? And kung paano siya nagbago? I mean, every year, they some coaches change and Siguro, mature. binago niya lang yung way niya para ma-motivate kaming mga players niya. Alright. Siguro yun lang talaga yung nagbago. Hindi naman siya maturity talaga. Okay. Given na yun, meron siya nun, pero kung paano niya lang i-handle and kung paano niya kami lalong ma-push para lang ma-meet namin yung goal namin. Yan. And speaking of that, I want to jump to Kim back again. Kim, paano niya nagawa ito sa'yo? I mean, from off the bench role, then starting to contribute more in the second round and then into the finals. Anong sinabi siya ni Coach? How did he build up your confidence all throughout this season until the finals? Nung first round kasi, hindi ako masyadong nagagamit. Pero, nakita ni Coach na medyo malungkot ako, pero... Malungkot! Okay. Kinausap niya naman ako na parang just wait for your time. Okay. So yun, yung binigyan niya, when he gave me my time. So yun, pinakita ko lang kung ano yung kaya ko. And then yun na yung opportunity, so grab it. Alright. Sid, I want to ask you this, no? Merong isang sa mga colleagues namin sa sports industry, si Julius Manicad. He wrote about a nice story about Coach Benson Bokbok, one of your assistant coaches. Nasabi niya malaking tulong yung stats niya, yung scouting reports niya. How would you say na nakatulong din ito sa inyo? Yung kumbaga support ng buong assistant coaching team ni Coach Ramil. Siguro malaking tulong din yung stats para malalaman namin kung ilan yung errors namin, kung saan kami nagkamali. Ganun. And pati yung paghanda sa kalaban, paano nakakatulong yun? Kumbaga nasasabi ba nila sa ito yung play nila, ito yung ano nila, would you say better prepared yung team this year? Para sa'yo. Na-shy, ayaw ibukig. Pero okay lang yan. Pero ito, this is a question of a lot of people, syempre. For the graduating players out there, let's go one by one. We'll start with Mika. Was there more pressure this year na gusto mong manalo on a graduating year? May part na pressure din kami. Okay. Pero, syempre, as a senior, kailangan hindi namin pakita sa mga bata yun. Okay. So, ang mindset namin, we're gonna enjoy the game, enjoy each and every point na nakukuha namin every game. Ara, same question. Kamusta yung mindset na final game ko to, kailangan manalo? Ano yung pressure sa'yo ng time na yun? Siguro, yung mindset na lang is mabigay namin yung best namin. Yung tipong alam mong hindi mo na pagsisiyan. Parang hindi ka magsisisi na tumingin sa dati na sana nagawa ko to. So, kailangan lang mabigay mo yung all out mo, mabigay mo yung lahat ng sarili mo para after makuha mo yung goal mo and happy naman. Sid, for you, same thing ba? Sa isip ko nun, wala, now or never eh. Parang, hindi ko na mababalikan to. Parang ayoko may regrets ako sa future. Ganun lang. So yun yung nag-push siya talaga. Okay, before we go to a gap, I want to throw this last question back to Kim Fajardo. Yung pagkatalo niya last season, kahit pa paano ba yun yung isa sa motivations this year? You lost 2 years in a row to Ateneo. Did it start nung off-season pa lang na mas motivated ang Lasal na to target another championship? Kasi ibang teams ganun eh. Minsan ganun kalalan yung hugot eh ng ibang teams na nag-target ng finals. Would you say kahit pa paano nakatulong sa inyo yun? Yung Yung loss last season, last finals.
Syempre po, masakit sa amin yung syempre matalo ka sa finals. So after nun, paghahandaan mo syempre kung yung darating na season. So paghahandaan mo paano ka babawi, ganyan. Pero before syempre mangyari yun, kailangan madaanan mo lahat ng teams muna. So hindi lang siya Ateneo yung dapat bawian. So ngayong season kasi parang lahat naman ng teams sobrang umangat talaga. So yun, naging nasa mindset po namin nun, daanan muna lahat ng team bago. And you did. Well, congratulations on that. All right, when we come back, we'll have some more fun questions. Huwag kayong alis, kasama pa rin natin Lady Spikers with your questions from Twitter. Diyan na po kayo. The Score will be right back. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.